maiinit na balita ngayong tanghali. Mahigit pisong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Mayorya ng mga Pilipino sang-ayon sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court base sa latest survey ng Okta Research Group. Driver na sangkot sa viral road rage sa Subic Bay, Zambales, pinaimbestigahan na ng Land Transportation Office. Sa pinalaban sa religious leader na si Apollo Kibuloy, pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubin. Kumakalat na chop-chop syndicate scam message, walang katotohanan ayon sa Philippine National Police. At Wish Date Concert, malaking tulong upang mapalapit sa mga kabataan ang OPM. Performances ng OPM hitmakers na sina Joey Albert at The Company highlight sa event. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 19, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali, bad news para sa mga motorista. Magpapatupad ng mahigit sa pisong dagdag ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 20. Sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 10 sentimos ang presyo ng diesel. Habang nasa piso at 60 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 5 sentimos na dagdag sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Inaasahang tataas ang presyo ng plane ticket sa buwan ng Marso, bunsod ng pagtaas ng presyo ng fuel surcharge. Base sa advisory ng Civil Aeronautics Board, mula sa kasalukuyang Level 5 ngayong Pebrero, magiging Level 6 na ang fuel surcharge sa susunod na buwan. Sa ilalim ng Level 6, aabot sa 185 hanggang 665 pesos ang ipapataw na fuel surcharge para sa domestic flights. Habang aabot naman sa 610 pesos hanggang sa mahigit 4,500 pesos ang ipapataw sa international travels. Ninyo phenomenon sa ilang lugar ng bansa na nakakaapekto sa mga magsasaka. Tiniyak naman ng pamahalaan ang patuloy na tulong sa mga nasa sektor ng agrikultura. Mula sa Malacanang, ang detalye ahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, anong mga tulong ba ang ibinibigay ng pamahalaan para doon sa mga magsasaka, lalo na sa mga apektado nitong El Nino? Yes, Ella, may patuloy na natatanggap na tulong ang mga lugar na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesman Assistant Secretary Joel Villarama, nakatatanggap na ng intervention mula sa pamahalaan ng 41 provinces na natukoy na apektado ng El Nino, partikular na mga magsasaka mula sa Luzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon kay ASEC Villarama, kabilang sa tulong na ito ay ang pamamahagi ng seeds na heat tolerant, pagbibigay ng domestic animals, social protection at financial assistance. Bukod sa direktang solusyon sa problema, patuloy rin ang pagsasaayos ng mga irigasyon at pamamahagi ng makinarya sa mga magsasaka. Ayon sa task force, nasa 4,000 magsasaka na ang apektado ng dry spell sa 2 rehiyon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas sa mga rice mill sa Bulacan. Ito ay dahil sa nagsimula na ang anihan sa parteng Central at Northern Luzon kung saan umani ng sariwa at tuyong palay ang mga magsasaka. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kamusta yung presyo ng bigas sa Intercity Rice Mill dyan sa Bulacan? And magkano na ba yung presyo ngayon?
Aga, magandang tanghali. Nasa 2,300 pesos na ang presyo ng pinakamurang bigas ngayon dito sa Intercity Rice Mill. Bumaba ito ng mahigit 100 piso kumpara sa dating presyo nito na nasa 2,400 pesos per kaban. Nagsimula nang dumating ang mga palay sa mga rice mill sa Bocaue, Bulacan. Ayon kay Gibby David, presidente ng Intercity Rice Mill, isang dahilan ng pagbaba ng presyo nito ay dahil umani na ang mga magsasaka sa parting Bataan, Pampanga at Isabela. Ayon sa anya, nasa 2 pesos ang halaga ng ibinaba ng palay ngayon na dinadala sa mga rice traders. Kapag anya mababa ang palay ay kasunod na nito ang pagbaba rin ng presyo ng bigas. Yung palay na last week is 31.50 to 32. Ngayon, nasa 29.50 to 30.50 na yung running. Bumaba na siya ng almost 2 pesos per kilo sa palay. Dagdag pa ni David, posibleng sa pagpasok ng buwan ng Marso at ang Abril ay mas lalo pa niya itong bumaba na posibleng pumalo ng hanggang 21 pesos per kilo ang palay sa sariwa, habang sa tuyo naman ay 25 pesos per kilo. Kasabay pa rin nito ay ang pagdagsa ng mga imported na bigas na nagsisimula na ring dumating galing Vietnam at karating bansa na dahilan na inaasahan ng pagbaba ng presyo ng bigas sa mga susunod pang buwan. Sa ngayon may nabibili ng bigas sa Intercity na 44 pesos per kilo pero broken rice o durog na mga imported na bigas. Meron 44 pesos per kilo pero imported na broken rice yun. Commercial, ranging from 45 pesos to 47 pesos per kilo dito sa Intercity. Dati nasa yun, 50, 52 per kilo. So, bumaba na rin ng 3 to 5 pesos. Samantala, dahil nag-start na ang anihan sa Central at Northern Luzon, inaasahang dadami na rin ang supply nito at tuloy-tuloy na rin nila ang pagdating ng mga imported na bigas at mga commercial rice na malaking tulong sa mga parokyano at bentahan sa mga merkado ng bigas. At yung latest live mula dito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Ang no video, no return, no refund ay isang karaniwang polisiya na mga nagbebenta online. Ngunit alam nyo ba mga kasangbahay na hindi ito kinakailangan para maibalik o mapalitan ang iyong binili ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Narito ang report ni Jed Neresina. Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga online seller tungkol sa no video, no refund policy. Ginagamit ito ng mga nagbebenta online para maobligang kumuha ang mga customer ng video kapag tinanggap at binuksan na nila ang kanilang mga order. Ayon sa polisiyang ito, tanging ang may mga video lang nila ang makakakuha ng kapalit o refund kung ang item ay lumabas na may depekto o sira. Ngunit paglilinaw ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, ang no return, no refund o exchange policy ay isang paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ipinagbabawal ito ng DTI dahil karapatan ng isang customer na ibalik ang item kung ito ay depektibo. Dagdag ni Nograles na maaari ring humingi ng kapalit o full refund ang customer sa pinagbilhan niya ng depektibong item. Isang halimbawa kasi ng Deceptive Sales Act ayon kay ASEC Nograles, kung humiling ang isang seller sa customer na kumuha muna ng video bago tanggapin ang item. Para sa mga katanungan o sa mga nais magpadala ng report, maaaring tumawag sa DTI Hotline 1384 o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nasiyahan ang mga Pilipino sa pagtugon ng pamahalaan sa kahirapan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Batay ito sa December 2023 tugon ng Masa Survey ng Octa Research Survey. Narito ang report ni Rosa Licos.
Maraming Pilipino ang dissatisfied o hindi nasiyahan sa mga hakbang ng pamahalaan upang ibsan ang kahirapan sa bansa at tugunan ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group kung saan 1,200 kababayan ang tinanong. 75% sa ating mga kababayan ang dissatisfied sa pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. 46% naman ang dismayado sa pagtugon sa kahirapan sa bansa. Mataas din ang dissatisfaction rating sa usapin ng pagkakaroon ng abot-kayang halaga ng pagkain, paglikha ng mga trabaho at paglaban sa katiwalian. Samantala, mayoriya naman ng mga kababayan satisfied o nasisiyahan sa performance ng pamahalaan sa ilang programa. Katumbas ito ng 8 sa bawat 10 Pilipino. Partikular na sa pagtatayo ng pampublikong infrastruktura at pagtugon sa mga kalamidad. Gayon din sa pagsusulong sa kapakanan ng overseas Filipino workers, pagkakaloob ng healthcare at maging ang kalidad ng edukasyon. Rosa Licoz, UNTV, aming pinahahalagahan. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat muling sumapi ang Pilipinas sa International Criminal Court batay sa pinakabagong survey na isinagawa ng Okta Research Group. Samantala, lumabas rin sa resulta ng survey na karamihan ng mga Pinoy ay nagsasabing dapat na makipagtulungan ang pamahalaan sa posibleng investigasyon ng ICC sa Pilipinas kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba ang detalye nitong bagong survey na isinagawa ng Okta Research Group? Magandang tanghali, Ella, sa isinagawa ng tugon ng masa survey ng Okta Research noong huling bahagi ng 2023. Lumabas na mas maraming Pilipino ang sang-ayon na sumali o sumapi muli sa International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. 59% dito, Ella, ng mga adult Filipino ang pabor at 41% naman ang hindi sang-ayon na tayo ay bumalik muli sa Rome Statute. Pinakamataas na suporta ng pagsapi muli sa ICC ay nakuha sa Balance Luzon na nasa 65% at pinakamababa naman sa Mindanao Region na nasa 51%. Pinakamarami naman sa mga hindi sang-ayon na sasapi muli ang bansa sa ICC ay sa Mindanao Region na 49%. Samantala, batay din sa tugon ng masa survey, mas marami ang Pilipino ang nagsabing dapat tulungan ng pamahalaan ang ICC sa investigasyon nito ukol sa mga patayan na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga ng nakaraang administrasyong Duterte. Ella, 55% dito ang nagsabing oo at 45% naman ang nagsabing hindi dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC investigation. Pinakamataas na bilang ng mga nagpahayag ng suporta sa investigasyon ng International Criminal Court ay sa Balance Luzon at pinakamababa pa rin dito, Ella, ay galing sa Mindanao Region. Ginawa ang survey noong December 10 hanggang 14 sa 1,200 respondents na adult Filipino edad 18 taon pataas. Natatandaan din natin, Ella, na sa huling pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong hindi na makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC mula nang tayo ay kumalas sa Rome Statute noong 2019. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Roundup Balita. Hindi sa pilitaan ang paglalagay ng dahilan sa pagbawi ng pirma para sa People's Initiative. Ito ang nilinaw ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia matapos questionin ng ilang senador ang withdrawal form. Ayon kay Chairman Garcia, tatanggapin pa rin naman nila ang form ng sinuman kahit wala itong inilagay na paliwanag. Nasa gip ng Philippine Navy ang 6 na taong sakay ng isang motorbangka na lumubog sa katubigang bahagi ng Pangutaran Island sa Sulu noong February 17. Sinasabing naglayag ang motorbangka mula sa bayan ng Mapun sa Tawi-Tawi at papunta sana ng Zamboanga City nang makaranas ito ng malalakas na hampas ng alon na siyang naging dahilan ng paglubog ng kanilang sinasakyan.
Agad namang rumesponde ang Naval Forces ng Western Mindanao sa insidente gamit ang BRP Jose Loor Sr. upang ma-rescue ang mga biktima. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Hindi pinagbigyan ng International Olympic Committee ang hiling ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na makasali sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Philippine Olympic Committee, natanggap nila ang sulat kahapon mula sa IOC kung saan sinabi nito na lagpas na ang 45 years old na si Pacman sa age regulation na 40 years old. Noong nakaraang Olympics, 3 Pinoy boxer ang sumabak at nag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. Kabilang dito ang silver medal na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam, habang bronze medal naman si Yumir Marshall. Sa ngayon, 4 na atleta na ang qualified para sa Team Philippines sa Paris Games. Ang pole vaulter na si EJ Obiena, boxer na si Yumir Marshall at gymnast na sina Carlos Yulo at Aliyah Finnegan. Patuloy ang pag-iral ng easterlies na nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ang easterlies ay ang mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Wala masyadong kaulapan sa buong kapuluan ng Pilipinas, kaya sa pangkalahatan ay magiging maaliwalas ang panahon sa buong bansa kasama na ang Metro Manila. Pero posible pa rin ang mga isolated rain showers at thunderstorms lalo na sa bandang hapon o gabi. Ayon pa kay Obet Badrina, ang isa sa mga weather specialist ng Pag-asa, posibleng sa buong linggong ito ay easterlies ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Pansamantala ay hindi mararamdaman ang northeast monsoon o hanging amihan sa bansa. Subalit posible pa rin bumalik ang amihan sa weekend o sa susunod na linggo. Wala ring inaasahan low pressure area o anumang sama ng panahon ngayong linggo. Inaasahang kikita ng nasa 900 billion pesos ang pamahalaan mula sa pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ayon sa Department of Transportation. Narito ang report ni JP Nunez. Mas malaki ang kikitain ng national government mula sa concession agreement ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Department of Transportation, nakatakdang magbigay ng upfront fee na 30 billion pesos ang SMC SAP and Company Consortium mula sa pagsisimula ng concession agreement. Bukod dito, magbibigay din sila ng 2 bilyong piso taon-taon na mas mataas kaysa sa 1.78 billion pesos na ibinibigay ng Manila International Airport Authority o MIAA mula 2010 hanggang 2023. Ayon sa DOTR, makakalikom ang gobyerno ng nasa 36 billion pesos kada taon dahil sa ginawang public-private partnership. Kung susumahin sa 25 years ng concession agreement, aabot sa 900 billion pesos ang kikitain ng gobyerno na siya namang magagamit para sa mismong rehabilitasyon ng main international gateway ng bansa. Batay sa solicited proposal ng San Miguel Corporation, 82.16% ng kita ng NAIA ang ireremit sa gobyerno. Noong nakaraang Biyernes, inanunsyo ng DOTR na ang konsorsyum ng SMC ang nanalo sa bidding para sa rehabilitasyon ng NAIA. Inaasahang sa loob ng 30 araw ay pipirma ang DOTR at SMC para sa concession agreement at magsisimulang mag-take over ang SMC sa operasyon at maintenance ng NAIA sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ng Land Transportation Office ang pagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring road rage sa Subic Bay Freeport sa Zambales noong February 16. Nais ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng Black Toyota Fortuner na makailang ulit na binangga ang isang itim na Hyundai Ion. Sa isang viral video, makikita na binangga ng driver ng Fortuner ang isang compact car na nakagilid sa kalsada.
Kapansin-pansin rin sa video na tila hinabol pa na Fortuner ang isang matandang lalaki at babae na bumaba ng compact car. Bagaman hindi pa malinaw ang tunay na dahilan sa pangyayari, iginit ng LTO na hindi pa rin tama ang inasal ng driver ng SUV na tumakas matapos ang insidente. Sa ngayon ay inilagay na sa alarm ang Fortuner na sasakyan upang may alerto ang mga otoridad sa kinaroroonan nito. Walang katotohanan ng kumakalat na mensahe sa social media kaugnay sa umano'y Chop-Chop Syndicate na nambibiktima sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa PNP, matapos ang investigasyon, lumalabas na panluloko lamang ang mensahe na kumalat na rin noong 2017. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, tungkol saan ba itong sinasabing Chop-Chop Syndicate message na ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Fake daw at walang katotohanan ang kumakalat na mensahe sa social media kaugnay sa umano'y paggala ng Chop-Chop Syndicate na target ang mga motorista, Aga, sa bahagi ng Green Meadows, Valle Verde, Binondo at C5 na malapit dyan sa BGC. Sa inilabas na pahayag ng PNP, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na matapos ang isinagawang investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na walang katotohanan ang sinasabing mga mensahe at wala ring tumutugmang insidente gaya ng nakalagay sa mensaheng kumalat. Isaan niya itong hoax at fabricated na kumalat na din noon pang 2017. Kaugnay nito, sinabi ni Chief PNP sa publiko na maging mahinahon at huwag basta-basta mag-share ng impormasyon lalo na kung hindi naman sigurado kung ito ay totoo. Tiniyak din ni Chief PNP na nagbabantay ng maayos ang pambansang pulisya para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Aga, matatandaan nakasaad sa kumalat na mensahe ng isang magulang na nakaligtas ang kanyang anak na 30 years old na lalaki na mabiktima ng Chop-Chop Syndicate. Sinasabi din sa mensahe na ang Chop-Chop Syndicate ay pawang mga nakasuot ng police uniform. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Ipinagpapatuloy ngayon ng Senado ang investigasyon sa umunay mga pang-aabuso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Dito, inanunsyo ng pinirmahan ng liderato ng Senado ang subpoena laban sa religious leader. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, kailan pinirmahan itong subpoena at ano na ang susunod na mangyayari kay Kibuloy? Ontiveros, pinirmahan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri nitong umaga. Dito, inaatasan ng religious leader na si Apollo Kibuloy na humarap sa Senado sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Pero ayon sa opisina ng Senadora, maaari pa rin dumalo si Kibuloy sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Ela, ayon sa Bureau of Immigration, batay sa ilang records, nasa loob pa ng Pilipinas si Kibuloy dahil July 2022 ang huling naitalang flight 2023 ang huling naitalang flight nito na pagdating sa bansa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ilang bagong testigo ang humarap sa komite na umano'y nakaranas ng iba't ibang pang-aabuso mula sa religious leader, gaya ni alias Ayona na isang Ukrainian national na nakaranas umano ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Humarap din sa pagdinig si alias Rene na ikwento ang pamamalimos niya gamit ang umano'y peking charity. Nakaranas din umano ito ng pang-aabuso mula kay Kibuloy na magtrabaho sa Glory Mountain kung saan umano pinapadala ang mga worker na hindi nakakaabot ng kota sa kita mula sa pagsusulisit. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain din umano, dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril at bukod kay Kibuloy, mayroon din umanong ibang pumupunta rito. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte. At
former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Bukod dito, sinabi rin ni alias Rene na wala umano silang sweldo at tamang benepisyo ng magtrabaho sa media network na SMNI. Sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality tungkol sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. At yun muna ang update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Pinuna ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe ang performance ng Senado sa pagpasa ng mga prioridad na panukalang batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa nito, karamihan ng priority bills ay naipasa na sa Kamara bago pa ang pinagkasundoang timeline ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ilang panukalang batas na ba ang naipasa na sa House of Representatives? 54 sa 57 priority bills sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naipasa na ng House of Representatives. Ang nalalabing 3 panukalang batas ipapasa rin ng Kamara ayon kay House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe. Gayunman, 18 pa lang sa mga priority bill ang naipasa ng Senado. Katumbasaan niya ito ng 31.6%. Bukod dito, sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, 21 priority bills ang napagkasundo ang ipasa bago matapos ang June 2024. At lahat ng ito aprobado na sa third at final reading sa House of Representatives, samantalang 3 lang ang naipasa sa Senado. Anya, sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez, inaksyonan at ginawa ng Kamara with urgency ang dapat itong gawin upang suportahan ang legislative at economic development agenda ng Presidente. Ganito rin ang turing ng Kamara sa panukalang economic amendments sa saligang batas. Subalit sa Senado, mabagal ang usad nito. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, bunsod ng usapin sa charter change. Samantala, sa isinasagawang briefing ngayon ng mga kongresista, kinumpirma ang pagkakaroon ng daily press briefing ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon kay Deputy Speaker Antonio Albano, representative ng Isabela 1st District, June 2022 pa ito plano ng Kamara upang i-update at ipaalam sa publiko ang mga accomplishment ng mga mambabatas kaugnay ng paggawa ng mahalagang panukalang batas, gayon din ang oversight functions nito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dinomina ng mga dati at kasalukuyang mambabatas ang pre-election survey na isinagawa ng Magdalog Group. Pasok sa top 10 sina Representative Erwin Tulfo, dating Senate President Vicente Soto III, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Pia Cayetano. Kasama rin sa Magic 10 ang mamamahayag na si Ben Tulfo, Senator Bongo, Senator Ramon Bong Revilla at former Senator Manny Pacquiao. Gayun din sina dating Senator Panfilo Lacson at incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ang survey noong February 7 hanggang 9, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,914 respondents. Nagpaalala ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kanilang mga miyembro na available lamang ang kanilang increased benefit packages sa mga accredited hospitals sa bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Jed Neresina live. Jed, sino-sino ba yung entitled dito sa increased benefit package ng PhilHealth? Yes, Aga, nagpaalala ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kanilang mga miyembro na ang pagtaas ng coverage rate ng mga benefit package nito ay maaaring magamit lang sa mga accredited hospital sa bansa. Ayon kay PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group Ray Balenya, na ang mga miyembro ng PhilHealth ang maaaring makagamit o makapag-avail ng nasabing benefit packages. Ito ay kung sila ay ma-admit sa mga health facility para sa medical condition na kailangan ng hospitalization. Sa kasalukuyan naman aniya ay mayroong higit 12,000 accredited healthcare partners nationwide
ang state health insurer at kaunti na lang dagdag ni Balenya ang hindi pa accredited. Aga matatandaang noong Nobyembre 2023 kasi ay inanunsyo na ng PhilHealth ang pagtaas hanggang 30% sa rate ng benefit packages nito. Ito ay upang mabawasan ang out-of-pocket na gastusin ng mga Pilipinong nag-a-avail ng healthcare services gamit ang PhilHealth. Itinaas na din ng PhilHealth ang premium o contribution ng mga miyembro sa 5% kayong taon alinsunod sa batas ng Universal Healthcare. So aga para malaman ang listahan ng mga accredited health partners ng PhilHealth ay maaaring bumisita sa kanilang website na philhealth.gov.ph. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Puspusan na ang paghahanda ng mga kalahok sa Grand Float Parade na gaganapin sa araw ng Linggo bilang highlight sa Panagbanga Festival 2024. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang paghahanda ng mga kalahok sa Grand Float Parade? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa darating na linggo na nga o February 25 ang Grand Float Parade and Competition ng Panagbanga Festival sa City of Pines. Kaya naman, puspusan ang preparasyon ng bawat kalahok. Sa ngayon ay padating pa lang ang mabulaklak na ilalagay sa bawat karosa. Inaasang mahigit 20 karosa ng mabulaklak ang paparada sa Baguio City bilang pagdiriwang ng 20th Panagbanga Festival 2024. Inaasahan din ang libo-libong turista at residente ang daragsa at mag-aabang ng naturang aktibidad. Kaya naman ang mga kalahok sa Grand Float Parade, puspusan ang paghahanda. Ilan sa mga makikitang disenyo na papalamutian pa lamang ng mga naggagandahan at makukulay na iba't ibang klase ng mabulaklak at halaman ay ang hugis puso. Mayroong kotse, butterfly, hugis bulaklak, castle, dragon at iba pa. Ayon kay Andrew Pinero, ang tagapagsalita ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, isa sa kategory ng Grand Float Parade, dapat nasa 70 to 80% ng natural na bulaklak ang ilalagay sa bawat karosa. Hindi lang kagigiliwan ng mga bata kundi maging ng mga matatanda ang bawat karosa na kalahok sa parada. Karamihan din sa mga bulaklak na gagamitin ay ang Radus dahil isa ito sa mga bulaklak na nagtatagal hanggang 2 linggo. Of course, kailangan at least 80 to 70% to 80% ay made of flowers, no, yung kanilang float para talagang pleasing sa mata ng ating mga viewers na talagang dadalo para sa ating highlights. But what we are looking after is yung talagang maganda at puno ng bulaklak yung kanilang float, no, because that is our goal, no, sa ating mga karosa na ipaparada. May mga partikular na mga bulaklak na ginamit para sa gustong mahulmang disenyo. Ella, may mga sa araw nga ng Sabado, February 24 ay Grand Street Dance Parade and Competition. Sa ngayon nga sa aking likuran ay makikita ang libo-libong mga bulaklak na ilalagay sa bawat karosa. Isang karosa lang yan. Kaya naman aasahan din sa bawat karosa ay aabot ng 500,000 na mga bulaklak ang ikakabit ng mga florist o mga kalahok sa ating Grand Float Parade sa darating na linggo. At yan mo ng balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Grace, meron bang premyo ang pagsali dyan? At kung meron man, magkano yung first prize? Yes, Ella, ang bawat mananalo dito sa ating competition sa Grand Float Parade ay 100,000 ang bawat mananalo o kampiyon. Kaya naman yung ating mga kalahok ay talagang puspusan yung kanilang paghahanda. Pero Ella, para sa inyong kaalaman ay yung isang float pa lang na large float na ipaparada, aabot ito ng 500,000 ang kanilang magagastos. Kaya naman yung premyo na makukuha ng bawat mananalo ay kulang pa sa ginastos nila. Pero hindi yon ang kanilang tinitignan, kundi yung magandang epekto nito sa mga manonood na sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa darating na linggo. Ella? Alright, maraming salamat, Grace Doctolero.
Nag-umpisa na ngayong araw ang Special Satellite and Register Anywhere project ng Commission on Elections sa Bicol University ngayong araw. Layo nito na mapadali ang pagpaparehistro ng mga bagong botante tulad ng mga estudyanteng nasa malalapit na lugar sa Albay. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ilan na ang nairehistrong mga bagong botante dyan sa Special Satellite? Yes, Ella, ayon sa Commission on Election o COMELEC Region 5, nasa tinatayang mahigit 2,000 individual ang may rehistro sa pagbubukas nga nitong Special Satellite and Registration Anywhere ng COMELEC. Layo nito na mapadali ang pagpaparehistro ng mga bagong botante, mga estudyante, maging ang mga nasa malapit na lugar dito sa Albay. Ngayong araw nga inumpisahan na ang Special Satellite at Registration Anywhere Project ng Commission on Elections o COMELEC sa loob ng compound ng Bicol University sa College of Engineering. Sa ganap na alas 10:30 ng umaga kanina, binuksan na yung pagpaparehistro ng mga estudyante sa naturang universidad. Nagsagawa din ng COMELEC ng Voters Education sa gagawing pagpaparehistro sa lugar. Hahanapan naman ng birth certificate ang bawat estudyante maging na identification o ID upang matukoy kung saan ang address ng isang magpaparehistro. Pwede magparehistro din ang isang estudyante o new registrants na ang kaarawan ay on or before 2025 midterm elections. Nakabukod naman ang bawat table ng mga local COMELEC office o bawat munisipalidad sa pagtanggap ng new registrants. Isang maikling ang programa ang sinagawa ng Commission on Elections at pamunuan ng Bicol University sa pag-umpisa ng Special Satellite at Registration Anywhere project sa gymnasium ng Bicol University. Ela, nakantabay naman ng mga kawan ng Philippine National Police maging ang Bureau of Fire Protections o BFP sa seguridad ng nasabing programa. Inabalita mula dito sa Albay, balik sa iyo. Ela. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagsagawa muli ng kilos protesta sa Tel Aviv ang mga nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at pagkakaroon ng eleksyon. Nagsimulang humupa ang anti-government protest nang mangyari ang October 7 Hamas attacks, subalit patuloy ang pagbagsak ng popularidad ni Netanyahu. Sa ngayon ay under pressure si Netanyahu dahil sa ilang dosenang hostages ng Hamas fighters na hindi pa rin napapakawalan. Mahigit sa 1,200 na tao ang nasawi nang umatake ang Hamas sa Israel dahilan ng pagsiklab ng gera. Ayon naman sa Hamas-run Health Ministry sa Gaza, mahigit na sa 28,800 ang nasawi dahil sa bakbakan. Iginiit ni Canada's Foreign Minister Melanie Joly na dapat may gawing aksyon ang China upang mapanatiling ligtas ang komersyo sa Red Sea. Dagdag pa ng opisyal, mayroon ding Chinese ships na naglalayag sa rehiyon. Ayon kay Joly, sa bilateral meetings nito kay China's Foreign Minister Wang Yi, ipinahayag niyang kailangang tumulong ng Beijing na mahikayat ang Houthis at mapanatiling bukas ang Red Sea. Naglunsad ng mga pag-atake sa commercial vessels sa Red Sea ang Houthis bilang suporta sa mga Palestinian sa Gaza. Tampok sa Canadian International Auto Show 2024 ang mga pinakabago at pinakamatinding sasakyan. Dinumog naman ng car enthusiasts at spectators ang opening ng auto show. Narito ang report ni Noel Poliarco. Taong-taong inaabangan ang Canadian International Auto Show. Hindi lamang ng car enthusiasts, kundi pati na rin ng mga spectators. Nasa 45 automobile brands ang itatampok sa event na ito ngayong taon. Kasama na rito ang malalaking pangalan sa automobile industry gaya ng Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Aston Martin, Bugatti at iba pa. At isa sa highlights ng auto show ngayong taon ay ang Rimac Nevera na tinaguri ang world's quickest car. Kayang tumakbo ng Croatian car na ito ng 0 to 100 kilometers per hour sa loob lamang ng 1.81 seconds. At ang top speed nito ay aabot
sa 451 kilometers per hour. Ilan pa rin sa inaabangan ngayong taon ay ang Auto Exotica na karaniwang paborito ng mga regular na nagpupunta rito. Mayroon din itong off-road test track na kung saan maaaring ma-experience ang off-roading gamit ang electric vehicles. It was a great experience. The fact that they've put the electric motor in these, especially in these off-road vehicles, is quite impressive. Just the fact that you don't hear the engine or anything like that. It was a cool experience. My brother owns 4xe, so he's actually quite impressed with it. So yeah, maybe in the future, it might be something that I'd look at for my family as well. Isa rin sa kapansin-pansin sa auto show ngayong taon ay ang mga electric vehicles na itinatampok ng halos lahat ng mga automakers gaya ng Rivian, Dodge, Toyota, Ford at marami pang iba, at ang most awaited na Cybertruck ng Tesla. Maaring bahagi ito ng inianunsyo ng pamahalaan na zero emission target at sa pag-aalis sa merkado ng gas-powered cars at papayagan na lamang ang hydrogen, hybrid at fully electric vehicles sa taong 2035. At sa mga interesadong manood, digital na ang lahat ng tickets ngayong taon at maaaring mag-purchase nito sa autoshow.ca. 10 araw tatagal ang Canadian International Auto Show mula February 16 hanggang 25, mula 10:30 a.m. hanggang 10 p.m. dito sa Metro Toronto Convention Center sa downtown Toronto, Canada. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagwagi ang GSIS Furies, Ombudsman Graf Busters at AFP Cavaliers sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Narito ang report ni Bernard Dadis. It's a heart-pounding action sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10 kahapon sa Nova Desh Convention Center sa Quezon City. 6 na koponan ang nagtutuos via single round robin format kung saan ang top 2 pagkatapos nito ang makakalaban ng SSS Kabalikat at Department of Agriculture Food Masters sa semifinals. Sa first game, nakasurvive ang GSIS Furies laban sa Senate Defenders sa mahigpit nilang bakbakan. Pinangunahan ni Jonathan Pareño ang opensa ng GSIS from start to finish sa kabila ng may iniindang injury. Kaya naman tinanghal na best player of the game si Pareño na kumayod ng gusto with 24 points, 3 rebounds at 2 steals. Kasama rin sa best player of the game si Rene Boy Banzali na nag-takeover mode sa last 1 minute and 41 seconds ng ballgame, scoring the crucial 6 points para i-upset ang Senate na lamang pasana ng 2 puntos at ipanalo ang laban sa final score na 74-70. May kabuang 14 points at 6 boards si Popoy Banzali. Sa ngayon may kapwa 6-6 win-loss record ang GSIS at Senate. We watched yung game namin nung first round against yung Senate, and then we made some adjustments and some defensive schemes na kailangan namin gawin. Nasunod naman ng mga players today, kaya we had to win. It was just the heart of the players na gusto nilang manalo. That's why we were successful to get back. Sa second game, inumpisahan ng Ombudsman Graf Busters with a big win ang kanilang historic appearance sa quarterfinals ng UNTV Cup. Tinibag ng Graf Busters ang NHA Home Masters sa score na 94-78. Best player of the game si Aldous Paz na tumikata ng 21 points, 4 boards at tig 2 dimes at steals.
Kapwa may tig 7 wins and 5 losses sa ngayon ang Ombudsman at NHA. Defense. I mean, hindi ko masasabi kung na-shutdown namin si Vito, pero na-control namin siya. Siya kasi ang barometer ng NHA. When Vito is connecting, everybody connects. So yun ang primarily talaga ginawa namin. So nakita naman, talagang binaksin naman na namin siya, wala na. Although that's a desperate move, pero yun ang kailangan namin para manalo. Actually, nasunod. Ang problema natin, nawala kami sa momentum, nawala kami sa focus sa game. So medyo nag-iba na yung mga laro nila. Noong third quarter, dapat nag-adjust na kami. Kaya lang ang daming mga hindi unnecessary foul. So maraming factors na nawala sa focus yung mga player. At sa third game, nakabawi na ang AFP Cavaliers sa DNR Warriors matapos nila itong patumbahin sa score na 76-73. Unang nagtuos ang AFP at DNR sa eliminations kung saan tinalo ng Warriors ang Cavaliers by 5-point advantage, 75-70. Matinding pukpukan ang ipinamalas ng AFP at DNR sa buong stretch ng game. Subalit laking panghihinayang ng DNR nang mapabayaan si Boyet Bautista sa last 16 seconds. Nakalibre si Bautista para pakawalan ang bomba na bumasag sa 73 points deadlock. Difficult pass. Somebody left Boyet Bautista open and the team will pay for it. Kumasa pa ng play ang Warriors pero di na umubra kahit nakatatlo pa silang attempt sa basket dahil sa higpit ng depensa ng Cavaliers. Tumunog ang buzzer sa final score na 76-73. Panalo ang AFP. Best player of the game si Mark Salupado na kumolekta ng 19 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals. Dahil sa panalo, umakyat pa sa 9-3 panalo-talo ang AFP habang nalaglag sa 7-5 win-loss record ang DNR. Personnel ngayon, sinabi lang namin nila Coach Eugene, Coach Jeff, na kailangan wag kami sundot ng sundot, stay lang kami lagi sa front para at least pagka tumira, lagi kami naka-challenge. Lucky enough na nagawa naman namin. Well, maganda yung defense din ng AFP. Hats off to them. Talagang naganda din sila sa amin. Although, short-handed din sila, kagaya namin, hurting din yung team namin. Well, ang sinabi ko lang sa kanila is yung mindset Kasi sa tingin ko, mental toughness ang kailangan namin. Mahirap kasi coming from a loss kasi nandun pa rin talaga yung And unfortunately, hindi namin na-overcome yun. But lumaban naman yung mga players ng DNR Warriors, kaya congratulations pa rin sa mga players. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Oldies ay hindi sinayang ang pagkakataong mapanood ang Wish They Tides concert noong Biyernes sa Araneta Coliseum dahil sa inihandang timeless OPM hits ng mga respetadong OPM artist. Samantala, kinikilala naman ng mga OPM icon na malaking tulong ang natatanging konsepto ng Wish 1075 at KDR Music House upang muling buhayin at ipakilala sa mga bagong henerasyon ang ugat at pinagmula ng original Filipino music. Narito ang report ni Gladys Toabi. Kakaiba ang naging presentasyon ng Wish Day concert noong Biyernes. Tila dinala ng mga OPM icon ang mga wishers sa nakaraang panahon sa pamamagitan ng kanilang timeless OPM hits.
Lalo pa nang awitin ng OPM icon na si Joey Albert at ng premier vocal group na The Company ang kanilang mga masterpiece. Naparimenes ang grupong ito sa good old days dahil sa mga musikang kanilang napakinggan. Siyempre ang inabangan namin si Joey Albert dahil sa edad namin, yun po talaga ang namin kasi hindi lang mga kabataan kundi kaming mga edad namin, mga ganun ang inabangan namin. Date namin ito ng tropa. Paborito ko si Joey Albert. Timeless kasi ang music, at the same time masarap pakinggan lalo kung ikaw ay nagsisenti-senti, yung mga ganon, imo-imo, mga ganon. Maganda pa rin siya at saka yung boses niya talagang boses ng isang mga awit. Ang solid fan na si King Cortez, hindi lang napanood ang live performance ng kanyang idolo, nagkaroon din siya ng pagkakataon na makausap at makapagpapirma sa dala niyang plaka. Bata man o matanda ay sumadya sa Araneta Coliseum para matunghayan ang live performances. Sa pamamagitan ng natatanging konsepto ng Wish Date na pinagsama ang short film at live performances. Ayon sa mga OPM icon, ang Wish 1075 at KDR Music House ay malaking tulong sa kanila para mapalapit at muling maipakilala sa mga kabataan ngayon ang mga dati ng awitin ng OPM. Para kay Joey Albert, naging katuparan ng kanyang pangarap, ang kanyang first time experience sa Wish Date concert. Ito ay ang magkaroon ng platform para iparinig at iparanas sa bagong henerasyon ang ganda ng mga awiting minahal ng mga Pilipino noon, bago pa man umusbong ang iba't ibang music genres and artists. I want the young people to know that there was this generation of original Filipino music that was fabulous, that was fantastic, that had messages, that spoke from the heart. And I want them to know about those songs. And by you relating these songs to movies, or this really makes them understand na ganun pala yung songs no 80s, right? So in a sense, this is a wonderful way of legendizing the songs of the 80s and legendizing my own songs, because in the end, every artist or every true singer really just wants that and nothing more. At the end, we just want to be remembered. And this is it. And this wish, this concert is going to, I think, really make that dream come true. Malaking bagay naman para sa The Company ang ginagawa ng Wish 1075 at KDR Music House upang iangat ang OPM. Nagsisilbi umano itong avenue para mapamahal at balikan ng mga kabataan ang musikang Pilipino. Importante yun sa amin. Ang nangyayari kasi sa OPM, kasi bukas ng mundo, it's a free market, and you cannot force people just to like Filipino music. And but organically, naturally, marami, especially Gen Z and Gen Alpha, adore OPM. Bumabalik. We notice Gen Z and Gen Alpha coming back to OPM. And it's because of Wish 1075, and it's because of KDR Music. We need more armies like you guys who will uplift OPM, because if our music wins, the whole country wins. Sweet mo naman. You're welcome. Thank you. Samantala, isang maganda at di makakalimutang experience naman kung ituring ng mga bumidang aktor ang kanilang pagganap sa Wish Date Tides. First time na sumabak sa live acting sa Wish Date concert, sina Junjun Quintana at Mary Joy Apostol. Habang first time naman ni Lionel Navidad na makita ang sarili sa big screen para sa Wish Date. So I haven't done theater for a long time now. And again, kasasabi ko lang po, medyo refreshing, and for every character that I portray po is an opportunity as well for me to grow. And salamat po sa Wish 1075, sa KDR na nagiging platform po ng mga unsigned man or free agent na tinatawag natin, at yung mga up-and-coming artists na ma-showcase po yung blessing na pwede natin may share sa ating mga viewers po. Sobrang kinakabahan talaga ako. Pero at the same time, sobrang excited din ako kasi nga first time kong magla-live acting. So yes. So yun, iraos naman, and I'm so happy sa mga reaction ng mga nanood.
Sa lahat po ng bumubuo ng KDR Music, maraming salamat po sa opportunity, and I hope po na sana mas marami pa po kayong magawang story and ma-inspire pa po ng maraming tao. Actually, to be very honest, kanina kabado ako kasi sabi ko, ang laki ng screen. And it's like my first time to see myself sa sobrang laking screen. Like, as an actress, of course, parang it's one of my dreams to experience not just tapings, but also do live actings. Kasi, of course po, as an actress, hindi pa rin naman ako matagal sa industriya. But of course, I'm looking forward to stay longer and at the same time, mag-grow po. And if yung live acting can help me grow as an individual, as an actress, na may mas matututunan po ako. Of course, i-look forward ko po yan and gusto ko pong maranasan din. Abangan ang mga susunod pang kwento ng Wish Date Concert Series na hindi lang entertainment ang dala, kundi may aral pa sa bawat isa. Labis, Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21 na nagsasabi, "Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.